Mariing kinundina ni PPP Party List Representative Harold Duterte ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury na anyay may direktang epekto sa serbisyong medikal at kalusugan ng mga Pilipino. Gate ng mamabatas, dapat may managot sa naturang hakbang at hindi ito ipapasan sa mga nag-aambag sa ahensya. Narito ang exclusive report ni Jason Rubrico. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa ospital, muling nabigyang pansin ang mahalagang papel ng PhilHealth bilang sandigan ng mga Pilipino sa oras ng karamdaman. Ngunit sa halip na palakasin ang benepisyo ng mga miyembro, naging usap-usapan ang pag-transfer sa National Treasury ng 60 bilyong pisong excess funds ng ahensya na nakalaan sana para sa serbisyong medikal. Ayon kay Congressman Harold Duterte, ang pondong ito ay naka-earmark para sa kalusugan ngunit kinuha at ngayoy planong ibalik sa pamamagitan ng alokasyon sa 2026 national budget. Isang hakbang na aniyay hindi makatarungan para sa mga nag-aambag sa PhilHealth. Well, para sa akin, it's not fair sa mga nag-contribute sa PhilHealth, no? Ay naka-earmark na yan para sa healthcare system sa mga contributors, kahit hindi, no? Sa Filipino. And then kunin nila ngayon, pasa nila sa 2026 budget. Parang they're frying us on our own mantika. Bisaya pa. Binigyang diin ng mambabatas na ang pagkawala ng pondo ay may direktang epekto sa mga pasyenteng umaasa sa tulong ng PhilHealth, lalo na sa panahon ng matinding krisis sa kalusugan. PhilHealth money equates life sa mga Pilipino sa hospital. So they're banking on that one in times of health crisis. Nag-contribute yan, nagtatrabaho yan. Tapos just in case magkasakit, may mapunta matakbuhan. So para sa akin kasi I have my time sa hospital before becoming I became a congressman, no. Nagserbisyo ako sa hospital. I used to be by profession a nurse, no. Ang 60 bilyong pisong PhilHealth Fund ay bahagi ng reserve funds ng ahensya na inilipat at ginamit ng national government para sa iba pang gastusin. Dahil dito umabot ang usapin sa Korte Suprema. Sa naging desisyon ng Supreme Court, inatasan ang pamahalaan na ibalik ang nasabing pondo sa PhilHealth na isasagawa sa pamamagitan ng alokasyon sa 2026 national budget. Giit ng ilang mambabatas, hindi nito binubura ang pananagutan sa nangyaring paggalaw ng pondo. Dapat lang may managot, no? May magiging accountable dyan sa mga movement na yan ng pera ng taong bayan. Well, dapat lang. Siguro, di naman ako abogado, no? Pero dapat may accountability sa lahat ng mga actions kasi pera ng bayan yan eh. So, you cannot just by, whims, ka-earmark na yan para dyan, tapos imumo dito. So, may some program here na ma-left out. So, hindi ganun sana yun eh. Para kay Duterte, mahalaga ring malinawan ang publiko kung saan napunta ang pondo bago ito ibalik. Well, kailangan talaga yan eh. Kailangan talaga kasi una-una, galing sa buwis natin yan, sagrado yan, no? So, kung saan napunta yan, kailangan talagang explain yun. Nakasit aside na for this program, tapos i-move mo, hindi tama yun, no? So, nasa ombudsman na yan, kung paano nila mapapanagot, tapos to put pressure kung saan napupunta yung pera na yon. And then, kung kailangan lang i-liquidate, kung saan napunta, they have to do that for the public to know because that's people's money. Nanawagan naman ang mambabata sa pamunuan ng PhilHealth na tiyaking mapoprotektahan ang kanilang pondo para sa 2026 at iginiit na ang kalusugan at buhay ng mga Pilipino ang direktang nakataya rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.